Lance, lahat sila ay miyembro ng pamilya, hindi kailangang maging magalang. Ngumiti ang elder ng pamilyang Damon na iyon at mukhang magiliw. Ang ikapitong elder ng pamilyang Damon ay nagsabi, Lance, noong huling beses na pumunta ako sa iyo, sinabi mo na kailangan mo pang pag-isipan ang tungkol dito bago pumayag na bumalik sa pamilya, napakatagal na ngayon, gaano mo naisip ang tungkol sa it? This time? Personal na pumunta dito ang mga elders and second elders, dapat alam mo kung gaano ka-sincere ang pamilya, right? Ah! Tumingin si Lance sa dalawang matandang hindi niya kilala, at naging malinaw sa kanyang puso na sila ang mga elder ng pamilyang Damon at pangalawang elder. Oh! Ngumiti si Lance. Kaya lang, kung babalik sila sa pamilya, hindi ba magiging valid ang kasal kay Brenda? Sinabi ni Lance, kung gayon, ang kasal ko kay Brenda ay maaaring bawiin. Kung maaari itong bawiin, papayag ako, kung hindi, pagkatapos ay pag-iisipan natin muli. Sinabi ng matanda, hindi na kailangang isaalang-alang ito, nagpadala na kami ng isang tao upang ibalik ang iyong kasal sa pamilyang Biggs para sa iyo. Ah! Natigilan si Lance, hindi inaasahan na magiging ganoon kabilis, nakita ni Lance na talagang binawi ito, at sa hindi malamang dahilan, biglang naawa dito, medyo naawa kay Brenda. Og! Bumantong hininga si Lance at sinabi, pagkatapos ay napagkasundoan, bumalik ka, ako, si Lance, ay kabilang sa pamilyang Damon na iyon. Sige, maaari kang bumalik ng maluwag, huwag mo na akong abalahin muli kung walang mali. Ngumiti ang matanda, Lance, maligayang pagbabalik sa pamilya, ngayong gabi, sa Genius Restaurant, dapat kang pumunta sa handaan. Sige. Tumango si Lance, sa pag-aakalang isa lang itong hapunan ng reunion, hindi niya ito masyadong inisip at pumayag. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Tapos pumasok ka muna sa klase. Masayang umalis ang tatlong elder ng pamilyang Damon at agad na hinanap si Tristan. Si Tristan ay kasalukuyang nagpapagaling mula sa kanyang mga pinsala, kasama si Zilan. Knock knock knock. Narinig ni Tristan na kumakatok ang pinto sa kanyang vilya. Gina, buksan mo ang pinto. Sabi ni Tristan na masama ang loob. Oh, mabuti. Lumabas si Gina para buksan ang pinto, nitong mga nakaraang araw, si Gina ang nag-aalaga kay Tristan, kahit na nag-away sila noong araw na iyon, ngunit kahit na engaged na silang magpakasal, nakita ni Gina na si Tristan ay natalo ni Lance at nasa sobrang depresyon, kaya pinatawad niya si Tristan sa pagsampal sa kanya noong araw na iyon. Binuksan ni Gina ang pinto at nagulat siya nang makita niyang ito ang matanda sa pamilyang Damon. Ang matanda sa alinmang pamilya ay itinuturing na isang malaking figure sa pamilya, ngunit siya ay talagang lumitaw dito, tila ito ay isang seryosong bagay. Grand Elder. Gina, ha? Nandito ba si Tristan? Pumasok ang tatlong matatanda ng pamilyang Damon at nakita si Tristan na nagpapagaling mula sa kanyang mga sugat, gayon din si Zilan, hindi nila maiwasang kumunat ang kanilang mga kilay, nagawa na rin ito ni Lance, parang marami talaga siya. Nang sama ng loob sa pamilya. Elder, kailangan mong magdesisyon para sa akin, Su. Napaluha si Zilan at lumuhad sa harap ng tatlong matatanda. Zilan, huwag kang magsalita ng kahit ano, alam nating lahat ang bagay na iyon. Sabi ng panganay na matanda. Medyo mas maganda ang mood ni Tristan nang makita niyang personal na pinangangasiwaan ng mga elder ang bagay na iyon, ang katotohanang personal na kasangkot ang mga elder ay nagpakita kung gaano sila kahalaga sa kanya. Tristan, kamusta ka? Grand Elder, ayos lang ako? Sa pagkakataong ito, personal kang dumating, parurusahan mo ba si Lance? Si Lance ay nanakit kay Gina at sinira ang reputasyon ng pamilya, ang ganitong uri ng tao, kahit na siya ay may malakas na talento. Ay isang banta pa rin sa pamilya pagkatapos ng lahat, umaasa akong haharapin ito ng matanda ng walang kinikilingan. Sabi ni Tristan. Bumantong hininga ang matanda, naisip ni Tristan na narito siya upang bigyan siya ng hustisya, ngunit ang totoo, isang bagay na malupit sa kanya, hindi alam ng matanda kung ano ang sasabihin sa isang sandali, lalo pa.
Sa mahabang panahon, sinabi ng pangalawang elder, Tristan, Zilan, magpahinga ka muna, tandaan mong pumunta sa Genius Restaurant sa gabi, darating din si Lance. Mabuti. Natuwa si Tristan, at haharapin niya si Lance sa Genius Restaurant sa gabi. Masaya rin si Zilan sa loob. Ang tatlong elder ng pamilyang Damon ay hindi na nagsalita pa at hindi nagtagal ay umalis muna. Hindi nagtagal pagkaalis ng tatlong elder ng pamilyang Damon, may kumakatok muli sa pinto. Gina, buksan mo ang pinto. Nag-walk out si Gina, binuksan ang pinto at natigilan. Ang mga nakakatanda sa pamilya Merong, hindi niya akalain na dadating pa ang mga matatanda ng pamilya niya. Grabe naman ito mga matatanda kadalasan hindi madaling umalis sa pamilya. Grand Elder, bakit ka nandito? Tanong ni Gina. Gina, lumabas ka dito, may gusto akong kausapin sayo. Mabuti. Sumunod si Gina sa di kalayuan. Grand Elder, pumunta ka ba sa Marshall Island partikular na dahil sa pambubugbog ni Lance kay Tristan? Tanong ni Gina, naalala niya nang sumilip si Lance sa kanyang paliligo, pagkatapos ay galit na galit din ang kanyang pamilya at dumating ang ilang elder. Ngayon, maaaring ito ay katulad ng dati, at mas masahol pa. Ngunit ang elder ng pamilya Merong ay nagtanong, Gina, kumusta na kayo ni Tristan? Sige. Ang ibig kong sabihin, kayo ba ni Tristan Damon, nagsasama? Namula si Gina at tumango. Tinadya ka ng matanda ng pamilya Merong ang paa niya at medyo nagbuntong hininga, bakit ka ba nagmamadali, kahit nobyo mo, hindi ka naman nagmamadali, sayang. Elder, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Bagamat nakatira ako sa villa ni Tristan, pero gusto ko lang maging mas malinis, walang ibang kahulugan, kami ni Tristan, inosente pa rin, hindi ko man lang siya hinayaang humawak. Ang aking kamay, sinabi ko sa kanya na ang lahat ay maghihintay lamang hanggang matapos ang malaking kasal. Si Tristan ay hindi komportable, ngunit hindi siya naglakas loob na ipilit ang kanyang sarili sa akin. Haha, buti naman. Tumawa ang matanda ng pamilya Merong nang marinig niya ito, talagang natakot siya hanggang sa mamatay, natatakot siya na baka hindi sila magustuhan ni Lance dahil nagluto sila ng lutong kanin. Sige, Gina. Pumunta ka sa Genius Restaurant ngayong gabi, ngayon hindi na ako magsasabi ng ganyan. Tumango si Gina, paano na naman sila pupunta sa Genius Restaurant, ngayon lang din hiniling ng elder ng pamilyang Damon si Tristan na pumunta sa Genius Restaurant. Kung ganun pwede ka munang bumalik. Ang elder ng pamilya Merong ay muling pumunta sa isa sa mga klase sa ikalawang taon, naghahanap ng isa pang babae na nagngangalang Kendall Merong mula sa pamilya Merong. Maya-maya pa ay lumabas ang isang babaeng nakaahit ang ulo at sa isang sulyap ay halos mukha na siyang lalaki. Napabuntong hininga ang matanda sa pamilya Merong, hindi alam kung hindi ito magugustuhan ni Tristan, sinabi niya sa kanyang puso, Kendall ikaw din talaga, well-shaved what boy's head. Kendall, dahil ang pagkabata ay isang karakter ng lalaki, ang hitsura ay hindi babanggitin, dahil ang hitsura at ang salitang kegandahan, ay hindi magkatugma, kahit na sa salitang baby, ay medyo hindi magkatugma, dahil, masyadong maraming tulad ng isang lalaki. Si Kendall ay lumabas na may magaspang na boses at nagtanong, Grand Elder, kumusta ka na? Napakunot ang noo ng matanda sa pamilyang Merong, itong nagsasalitang boses, hindi ba't malumanay, hindi man lang magaspang, parang babae, tama. Kendall, pumunta ka sa Genius Restaurant sa gabi. Ano yun? Huwag ka ng maraming tanong, punta ka lang mamayang gabi. Mabuti. 532. Noong gabing iyon, gustong dalhin ni Lance sina Sally at Elsa sa Genius Restaurant, ngunit walang gaanong pagmamahal si Lance sa pamilyang Damon, at para sa isang reunion dinner, hindi na kailangang dalhin ang sarili niyang mga babae doon. Gayon din, pati na rin ang gumawa ng isang magandang relasyon. Sa makatuwid, pumunta si Lance sa Genius Restaurant ng mag-isa. Sa sandaling ito, sa ika-6 na palapag ng Genius Restaurant, sa isang pribadong silid, dumating sina Tristan at Zilan, at si Gina ay sabay ding dumating.
Bukod sa kanila, sa pribadong silid, naroon din ang nakatatandang Lance ng pamilyang Damon, ang pangalawang nakatatandang Mason Damon, gayon din ang nakatatandang Boris ng pamilya Merong, at ang ikasampung nakatatandang si Yuan Merong. Knock knock. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto ng kahon. Pasok ka. Isang tao ang pumasok, akala ng lahat ay si Lance, ngunit hindi pala, kundi si Kendall. Nagulat si Gina nang makita si Kendall, paano siya napunta rito. Hindi pa nakikita ni Tristan si Kendall noon, nang makitang ito ay isang estranghero, sinabi niya, itong Ginoo, napunta ka sa maling lugar. Nang marinig ng dalawang elder ng pamilya Merong si Tristan na ito ay Ginoo, nagsalubong ang kanilang mga kilay, nakita talaga siya ni Tristan bilang isang lalaki. Si Gina ay abala sa pagpapaalala, hindi siya babae. Napahiya si Tristan. Sinabi ni Kendall, mahusay na elder, 10 elder, narito ako. Sinabi ni Boris, Kendall, maupo ka, may isang tao pang maghihintay. Umupo si Kendall, pagkatapos ay tumingin kay Tristan, tinawag siya ni Tristan na sir, mukhang hindi siya galit. Sa loob-loob na sinabi ni Tristan, ang pamilya Merong ay may isang lalaki-babae. Hindi alam ni Tristan na ang lalaking asawang ito, ay malapit nang maging kanyang kasintahan, o kung hindi, hindi siya magkakaroon ng pusong tumili. Sa mga tao dito. Ang lahat ay medyo tahimik, walang nagsasalita, ang dalawang matanda ng pamilyang Damon, pati na rin ang dalawang matatanda ng pamilya Merong, lahat ay nakaramdam ng kaunting awkward sa isa't isa, pagkatapos ng lahat, ang mangyayari ay hindi masyadong maganda. Hindi nakayanan ni Kendall ang katahimikan ng eksena, kaya nagtanong siya, Elder, ano ito? Kailangang maghintay para sa isang taong. Sinabi ni Yuan Merong, Lance. Lance. Ibig mong sabihin ang sobrang henyo, Tang Zixen. Idol ko. Nagulat si Muyong Kendall. Oo, siya iyon. So, ano ang kinalaman nito sa akin? Tanong ni Kendall, bagamat hinahangaan niya si Lance, hindi ibig sabihin na kamag-anak niya si Lance. Tanong ni Boris, Kendall, may boyfriend ka ba sa Martial Arts Academy? Bakit nagtatanong ng ganyan ang matanda? Ako, saan ako may boyfriend? Sabi ni Kendall, may kalahating sentence na hindi niya nasabi mamaya, lahat ng tao trito sa akin na parang lalaki, anong klaseng boyfriend pa ba ako? Naghahanap ng. Buti naman at wala kang boyfriend, Kendall, may kinalaman sa iyo ang usapin ngayon, tungkol sa trabaho mo sa buhay. Nang marinig ito, parehong nanginig sina Tristan at Gina, na parang may naisip sila. At si Zilan ay diretso at nabigla, hindi naman, si Lance ay ikakasal na kay Kendall. Sinubukan ni Tristan ang kanyang makakaya na pigilan ang kanyang sarili mula sa pagtawa, ngunit, hindi pa rin niya mapigilan ang isang tawa. Tumingin si Tristan kay Kendall, ang kanyang puso ay marahas na masaya, si Lance ay nakipagtipan sa isang lalaki-babae, oh my God, ito ay masyadong cool. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay isipin ang katotohanan na ikaw ay pupunta para makakuha ng sarili mong personalized na produkto. Nakaramdam ng sakit na isuka ang pagkain sa susunod na gabi. At tumingin si Gina kay Kendall, hindi makapaniwala, si Kendall ay engaged na kay Lance. Hindi ko alam kung bakit, si Gina sa loob ay medyo hindi kumbinsido, bakit parang hindi kumbinsido, hindi niya masabi, pakiramdam lang, siya ay mas mahusay kaysa kay Kendall, ngunit hindi makakuha ng ganoong mabuting tao. Kaya, kapag si Gina got this news, there wasn't any gloating inside, parang medyo nagseselos pa. Ha. Kinasusuklaman na ni Zilan si Lance, ngunit sa ngayon ay wala siyang masyadong pakialam at nagpakawala ng malakas na tawa. Sinabi ng matanda sa pamilyang Damon, Zilan, tumigil ka sa pagtawa, anong nakakatawa? Noon lang nagpigil si Zilan sa pagtawa, ngunit ang kasiyahan sa kanyang puso, hindi pa banggitin, para bang nakuha na ni Lance ang kanyang kamapans. Ang buong katawan ni Kendall ay natulala sa puntong ito. Pagkatapos mag-react, abalang sinabi ni Kendall, Elder, huwag mo akong ipakasal kay Lance,
idol ko si Lance, hindi ako karapat-dapat para sa kanya, ayaw ko siyang dungisan, pakiusap. Kahit gusto mo talagang magpakasal sa pamilyang Damon, tapos nakahanap ka na ng iba pang mga anak ng pamilyang Damon hindi talaga pwede si Zilan Lihim pa ring tumatawa si Zilan, ngunit nang marinig niya ang mga salita ni Kendall, nagalit siya, grass mo, na gustong magpakasal sa iyo, isang lalaki-babae. Sinaway ng matanda sa pamilyang Damon, Zilan, huwag kang masyadong hindi kwalipikado, parang ano. Sinabi rin ni Boris, sige, huwag magsalita ang lahat, hintayin mong dumating si Lance, hindi pa komportable na ihayag ito. Galit na galit si Zilan at tumingin kay Kendall at nagbabala, maingat kang magsalita. Sinabi ni Kendall, ayokong masira ang aking idolo, kung gusto ko talagang magpakasal sa iyong pamilyang Damon, iminumungkahi kung sundin ka. Gracie Fokker sabi pa. Malapit nang sumabog ang baga ni Zilan. Pinigilan ni Tristan ang nabalisa na si Zilan at pinayuhan, Zilan, huwag kang matuwa, sinasabi lang nila, hindi naman talaga sila sumusunod sa iyo. Nagalit si Zilan, hindi okay makipag-usap, damn it. Sa oras na ito, nakarating na si Lance sa ibaba ng Genius Restaurant. Tinanong ni Lance ang waiter, at sinabi ng waiter na ito ay nasa ika-6 na palapag, si Lead XX. Lumipad si Lance sa ika-6 na palapag. Katok-katok. Pasok ka. Pumasok si Lance. Medyo nagulat si Lance sa napakaraming tao. Si Tang Power ay abala sa pagsasabing, Lance, maupo ka, hayaan mong ipakilala kita, ito ang matanda sa pamilya Merong, si Boris, ito ang ika-10 elder ng pamilya Merong, si Yuan Merong, sigurado akong hindi kailangan ng iba. Ipapakilala. Sa oras na ito, ngumuso si Zilan, may fiancé karapatang-ari din. Tiningnan ni Lance ang babaeng mukhang lalaki-babae, ngunit sa ngayon, itong Kendall ay puno ng hindi komportable na mga mukha. Biglang naunawaan ni Lance ang kahulugan ng mga salita ni Zilan, fiancé. Hindi nakakagulat na ang patriarch ng Tang ay nagpunta upang putulin ang kanyang kasal kay Brenda ng napakabilis, ito ay dahil sa gusto niyang makipagtipan siya sa iba, tila ang lalaking ito babaeng malababae ang bago niyang mapapangasawa, kaya napaka-formal ngayon, kasama ang dalawang pamilyang magkakasama, dapat ganito. Hahaha, hahaha. Humagalpak ng tawa si Lance, na puno ng paghamak ang kanyang tawa, malayang magpakasal si Lance sa sino mang gusto niya sa hinaharap, bumalik siya sa pamilyang Damon at nag-aatubili na pumayag, hindi niya inaasahan na talagang makakakuha siya. Isang fiancé para sa kanya, ito ay katawa-tawa. Sa oras na ito, sinabi ni Tristan, Lance, ito ang ayos ng pamilya, huwag gumawa ng kalokohan. 533. Malamig na ngumuso si Lance at umupo, gusto niyang makita kung talagang naglakas loob ang elder ng pamilyang Damon na sabihin ito, kung gagawin niya iyon, nanumpa si Lance na wala na siyang kinalaman sa pamilyang Damon mula ngayon. Sinabi ni Boris, sige, nandito na ang lahat, para makapagsimula na tayo sa negosyo. Yan, Lance, mas mabuting sabihin mo na. Hindi, mas mabuting kayo na lang ang mag-usap tungkol dito. Tumanggi si Lance, marahil ay hindi niya alam kung paano haharapin si Tristan, kaya ayaw niyang sabihin ito sa kanyang sariling panig. Sinabi ni Yuan Merong, walang nang ahas na sabihin ito, kaya sasabihin ko. Napatingin ang lahat kay Yuan Merong. Huminga ng malalim si Yuan at sinabing, Tristan at Gina, ilang taon na silang engaged, ngunit pagkatapos ng nagkakaisang desisyon ng lahat ng matatanda ng aming pamilyang Merong, gusto naming palitan ang kasal ni Gina sa pamilyang Damon ng Lance. Siyempre, alam din namin na labis itong ikinalulungkot ni Tristan, kaya para makabawi kay Tristan, nagpasya kaming magpadala ng isa pang babae mula sa pamilya Merong para pakasalan si Tristan, at siya ay si Kendall. Ano? Sigaw ni Tristan at tumayo, namumula ang mukha. Nagulat din si Gina doon, hindi banggitin si Zilan, nakabuka ang bibig. Tumingin ang mga mata ni Tristan sa elder ng pamilyang Damon, na parang tinatanong siya kung totoo ito. Tumango si Lance at sinabing, Tristan, totoo ang sinabi niya,
sana maintindihan mo, natalo ka sa Lance ng inner sect noong nakaraan, na naging dahilan para hindi comfortable ang marami sa mga matatanda ng pamilya Merong, kaya't hiniling nila na ang kapareha ay magpakasal. Kay Gina ay palitan ng Lance. Hindi, imposible iyon. Hinampis ni Tristan ang mesa at sumigaw. Medyo kakaiba ang ekspresyon ni Lance sa sandaling ito, sa orihinal ay galit na galit si Lance na kung maglakas loob siyang sabihin na kasal siya kay Kendall, iaanunsyo niya kaagad ang kanyang pag-alis sa pamilya. Gayunpaman, hindi ko inaasahan. Mga bagay na kailangang magbago, ngunit ito ay talagang isang kaso ng paglipat ng kasintahang si Tristan sa kanya, at ang pagpapakasal ni Tristan kay Kendall, ito ay masyadong dramatiko. Sinabi ni Kendall, wala akong problema dito, hanggat hindi kay Lance, sasama ako sa kaayusan ng pamilya, idol ko pa rin si Lance, ayaw kong masira si Lance, lahat ng iba, Tristan man o Zilan, tatanggapin ko. Galit na galit si Zilan, Grass hindi mo binabanggit ang pangalan ko. Galit na galit din si Zilan, ngunit para maibigay ang napakagandang hipag, kay Lance, bakit may magandang ibibigay kay Lance? Sinabi ni Lance sa galit na si Tristan, Tristan, ito ang ayos ng pamilya, huwag kang magpakatanga. Ginagago ko ang iyong ina. Nakita ni Tristan ang ekspresyon ni Lance na tuwang-tuwa sa kanya at lalo siyang nagalit. Si Lance ay labis na hindi nabighani sa Tristan na ito, at gustong tumanggi kaagad, ngunit si Lance ay biglang ayaw tumanggi ng ganoon kabilis, ayos lang na magalit kay Tristan. Ngumiti si Lance sa elder ng pamilyang Damon at sinabing, Elder, kung gayon, mula sa sandaling ito, si Gina na ang aking mapapangasawa. Oo. Ang dalawang matatanda ng Merong clan ay abala sa pagtango ng kanilang mga ulo bago ang iba. Hahaha, mabuti. Lumapit si Lance kay Gina at hinawakan ang kamay nito, hinayla siya sa upuan sa tabi niya. Si Gina ay ganap na nabulag sa sandaling ito, ngunit parang walang kahit katiting na pahiwatig ng pagtutol sa kanyang puso, ngunit sa halip ay nagkaroon ng kaunting kilig, ngayon lang niya naisip na si Kendall ay kasal kay Lance at medyo hindi nasisiyahan sa kanyang puso, ngunit sa ngayon ay medyo kinikilig siya. Nakita ni Tristan ang kanyang kasintahan, na hinayla ng kamay ni Lance para maupo sa tabi niya, na may pulang mata. Sumisigaw. Bumantong hininga si Lance, Tristan, huwag kang ganito, kapalaran mo na hindi ito makuha, kaya bakit mo pa idamay, sayang, hindi mo masisisi ang pamilya, kung tutuusin, hindi ang pamilya ang maaaring magdesisyon ng unilaterally. Kung hindi kami pumapayag na may kapalit, tapos pipiliin din ng pamilya Merong na umatras sa kasal, at hindi mo rin makukuha. Ungol ng kaunti si Tristan, na parang biglang nawala ang pag-aari niya. Si Mason, ang pangalawang elder ng pamilyang Damon ay humimok, Tristan, tungkol kay Kendall, kung payag ka, maaari mo siyang pakasalan, kung hindi, hindi mo na kailangan, maaari kang magpasya para sa iyong sarili, syempre, bilang isang pamilya, pinakamabuting magpakasal. No way! Gina lang ang gusto ko, babae ko siya, akin siya, Lance, ibalik mo sa akin iyon, kung hindi, hindi pa ako tapos sa iyo, papatayin ko si Sally. Sinigawan ni Tristan si Lance. Nais ni Lance na tapusin na lamang ito at tanggihan ang kasal sa mismong lugar, ngunit, nang makitang nagbabanta pa rin si Tristan na papatayin si Sally, sumibol ang kanyang galit. Bumantong hininga si Lance, Tristan, huwag mong hamanin ang bottom line ko, para kay Gina, siya na ang fiancé karapatang ari ko. Hindi natapos ni Lance ang kanyang pangungusap, at sa harap ni Tristan, hinalikan niya si Gina sa labi. Nanginginig ang katawan ni Gina. Nanginginig ang buong tawa ni Tristan, nakakuyom ang kanyang mga kamao, walang nakakaalam ng higit pa kaysa sa kanya na ito ang unang halik ni Gina, at orihinal na gusto niyang makuha ang unang halik ni Gina nang magpakasal siya, ngunit ngayon, kung wala ito, mas malala ang pakiramdam na ito. Kaysa kamatayan. Hindi alam ni Lance na ito ang unang halik ni Gina, akala nila matagal na nilang hindi alam kung ilang beses silang nag-fuck, isang halik pagkatapos ng kaunting panghihinayang, talagang madumi ang kanilang mga labi, bakit mo pa pinagkakaabalahan si Tristan ang kalokohang galit na ito?
Pinunasan ni Lance ang kanyang mga labi, tumalikod at lumipad sa labas ng bintana, hindi nag-abala na manatili dito. Para kay Gina, siya ay magre-retiro, ngunit hindi ngayon, kung ang saloobin ni Tristan ay medyo mas sinsero, kahit na lumuhad para magmakaawa sa kanya. Kung gayon, tiyak na magre-retire agad si Lance, ibalik ito sa kanya, na nagmamalasakit sa kanyang kasintahan. Sa kasamaang palad, talagang binyantaan siya ni Tristan, sa halip na magmakaawa sa kanya. Matapos lumipad sa bintana si Lance, ang elder ng pamilya Murong ay abala sa pagsasabing, Gina, simula ngayon, hindi na si Tristan ang iyong fiancé sa karapatang ari, si Lance na, kaya huwag kang magmadali at sundan siya. Si Gina ay medyo hindi komportable na nagulat. Bilisan mo! Sigaw ni Boris. Oh! Gina ay tila nahihilo at tumungo sa bintana. Sumigaw si Tristan, Gina, huwag mo akong iwan, huwag. Kinagat ni Gina ang kanyang mga labi at sinabing, pasensya na, Tristan, makikinig ako sa kaayusan ng pamilya, makakahanap ka ng mas mahusay. Pagkatapos sabihin iyon, lumipad si Gina sa bintana at sinundan si Lance. Hindi. Pinunit ni Tristan ang langit at sumigaw, pinapanood si Gina na lumipad palayo, naisip ni Tristan na si Gina ay lalaban din tulad niya, silang dalawa ay lalaban ng magkasama, marahil ay may pagkakataon pa na tabyusan ang kanilang mga sarili. Hindi man lang tumanggi si Gina, hindi lamang hindi lumaban, ngunit kahit na matapos itong magmakaawa sa kanya, tumanggi siya, sinabing nakikinig siya sa kaayusan ng pamilya. Ang dalawang matanda sa pamilyang Damon ay huminga ng malalim, anong kasalanan, ngunit ano ang magagawa? Hinabol ni Gina si Lance at mabilis na naabutan, higit sa lahat dahil hindi mabilis lumipad si Lance, mabagal lang na lumilipad papunta sa kanyang dormitoryo. Bakit mo ako sinusundan? Lumingon si Lance kay Gina, pabigla-bigla lang siyang hinalikan, ngayon ay nagsisisi ang lahat, may hinalikan si Tristan, marumi, dapat alam niya na hindi siya dapat magalit sa kanya. 534. Pinadala ako ng mga elder ng pamilya ko para habulin ka. Namula si Gina at sinabing, huwag mo akong sundan. Lance, am I your fiancé now? Tanong ni Gina, medyo emosyonal at nahihirapan pa ring maniwala na totoo ito. Hindi. Pero, hindi ka lang tumanggi at hinalikan mo ako, hindi mo lang tinanggap ng husto. Sinabi ni Lance, hindi ako tumanggi ngayon lang, ngunit gusto ko lang na pahirapan si Tristan at magmakaawa sa akin, para sa paghalik sa iyo, pinagsisisihan ko ang aking sarili, ano ba, kailangan kong bumalik at magsipilyo ng aking sarili. Ngipin. Bakit? Medyo nalungkot si Gina nang marinig iyon ni Lance. Walang dahilan, kailangan mo lang tandaan, hinding-hindi ko gugustuhing laruin ni Tristan ang mga natira, naiintindihan mo, kaya huwag mong sabihin ng malinaw, para hindi masabi na may diskriminasyon ako sa iyo, huwag sumunod ka pa sa akin. Bumili si Lance at lumipad palayo, hindi naabutan ni Gina, may pagkawala sa kanyang mga mata, orihinal na may bakas ng kilig sa loob. Si Lance ay gwapo at sobrang talino, walang dahilan para hindi niya ito magustuhan. Siya at si Tristan, ay walang anumang tunay na nararamdaman para sa isa't isa, ngunit tinatanggap lamang nila ang kaayusan ng pamilya, kaya hindi ito nakakalungkot na kanselahin ang kanyang kasal sa kanya ngayon. Gayunpaman, kay Lance, ito ay bilang kung mayroon mang higit pa sa pagtanggap sa kaayusan ng pamilya, at ngayong hindi pa kinansela ni Lance ang pagsasama, sinasabi lamang ang kanyang saloobin, medyo mahirap sa psikolohikal na pakiramdam. Bumalik si Lance sa sarili niyang dormitoryo at huminga ng malalim, hindi ito sineseryoso ni Lance, isa lang itong komedya, malayang magpakasal si Lance sa sinumang gusto niya, itong si Gina, wala man lang siyang psychological pressure. Maaari siyang pumunta at magretiro kahit kailan niya gusto. Ang psikolohikal na panggigipit kay Gina ay mas mababa kaysa sa Chloe, kahit papaano si Lance ay medyo nabigani pa rin kay Chloe, at ang kanyang pagsamba kay Lance medyo naging guilty din si Lance. At si Gina, ay maaaring magretiro anumang oras nang walang anumang pasanin, kaya hindi niya ito sineryoso. Sa ngayon, sa Martial Arts Academy, ang Poison Arts Department.
Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Si Brenda ay nag-aaral ng Poison Arts. Sa mga araw na ito, si Brenda ay nagsusumikap na mag-aral ng Poison Arts, hindi niya alam kung bakit siya nagsisikap na matuto, marahil, ito ay may kinalaman sa isang partikular na tao. Nang malaman niya ang tungkol sa isang tao, na may pumasok sa Inner Gate Great Perfection at natalo ang Hautian Supreme Student, hindi niya namamalayan na dinobol ang kanyang mga pagsisikap, na parang, gusto niyang maging mas karapat-dapat sa isang tao. Sa hinaharap, ito ay ibibigay sa asawa ng isang lalaki, siya ay sobrang lakas, kung hindi niya sinubukang ailapit ang sarili sa kanya, siguradong hindi siya magugustuhan ng mga tao, kaya nagsusumikap na siya, pero, naging mas mahirap, kahit na, matagal na niya itong hindi nakikita. Ngunit, nasa puso niya ang lahat. Sa sandaling iyon, may pumasok na lalaki. Yukon. Malungkot ang mukha ng lalaking iyon. Elder. Lumingon si Brenda at nakitang isa ito sa mga elder ng pamilya. Og. Napabuntong hininga ang matanda sa pamilya. Anong problema? Rusno? May sasabihin ako sayo. Ano ito? Ang pamilya ni Lance, umatras na sila sa kasal. Oh. Tumango si Brenda na may kalmadong mukha. Nakikita kong mukhang kalmado ka at walang pakialam, medyo gamaan ang loob ko, okay lang, Brenda, hindi naman masama ang talent mo, sa hinaharap kapag naging makapangyarihang poison master ka, makakahanap ka ng isang mahusay. Lalaki. Manam. Muling tumango si Brenda. Pagkatapos. Okay, sige, titingnan ko ang iba pang mga anak ng pamilya. Mabuti. Pagkaalis ng mga elder ng pamilya ni Brenda, naroon pa rin si Brenda na nag-aaral ng Poison Art, ngunit, sa hindi namamalayan, 2 linya ng luha ang dumaloy sa kanyang mukha. Sa mga araw na ito, bukas na muli sa publiko ang Marshall Island, kaya marami na naman mula sa iba't ibang pamilya sa Marshall Academy. Sa dormitoryo ni Sally. Sally, may naghahanap sa iyo, sa ibaba. Oh! Nang dumating si Sally sa ibaba, nakita niya ang isang lalaki na nakatayo sa labas. Nanginginig si Sally. Dad! Tumakbo si Sally, hindi inaasahan ni Sally na pupunta ang kanyang ama sa Marshall Island, matagal na niyang hindi nakita ang kanyang ama sa unang pagkakataon mula noong siya ay bata. Sally! Tatay! Nagyakapan ng mag-ama, at sumigaw si Sally, nagulat at nasasabik. Sally, huwag kang umiyak, ang tagal na kitang hindi nakikita ni Daddy, hayaan mo akong tingnan ka ng mabuti. Ngumiti si Kent at tumingin sa kanyang anak, pagkatapos ng mahabang pagkakahiwalay, naramdaman niyang malaki ang ipinagbago ng kanyang anak, sa unang tingin ay parang hindi na ito mahina gaya ng dati. Tay, bakit mo naisip ang pumunta sa Marshall Island? Tanong ni Sally. Sa sandaling iyon, may ilang lalaking lumapit sa likuran, at tumingin si Sally. Ito ang matanda sa pamilyang Churen, at nang hindi nag-iisip tungkol dito, malamang na gusto niyang bumalik siya sa pamilya, at pagkatapos ay dinala niya ang kanyang ama. Oh! Walang magawa si Kent, kung hindi siya natagpuan ng mga elder ng pamilyang Churen, baka hindi niya alam na ang mga tagalabas ay maaaring pumunta sa Marshall Island. Lumapit ang isa sa mga elder ng pamilya Churen at nagsabi, Sally, handa rin ang iyong ama na bumalik sa pamilya Churen at muling magpakasal sa iyong ina. Ah! Hindi makapaniwalang tumingin si Sally kay Kent. Bumantong hininga si Kent na parang may gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya ito masabi ng diretso. Bakit? Iniwan niya tayo noon, ngunit ngayon ay talagang hinihiling niya sa aking ama na pakasalan siyang muli. Sabi ni Sally na nakatingin sa isa sa mga elder ng pamilyang Churen. Tumawa ang matanda sa pamilyang Churen, Sally, nakaraan na ang nakaraan, ang iyong ina at lolo't lola ang nagkasala sa iyong ama at anak noong nakaraan, hindi ang pamilyang Churen, at ang ginawa nila sa iyo ay hindi ibig sabihin na ang pamilyang Churen ang gumawa nito sa iyo. Sa totoo lang, hindi ko alam na kami, ang pamilyang Churen, ay may isang anak na nagngangalang Sally noon. Ngunit ayaw ko nang magkaroon ng anumang bagay sa pamilyang Churen, kaya't mangyaring huwag mo kaming abalahin. Matigas na sabi ni Sally. Sally,
Ako ang matanda sa pamilyang Churen, iniwan ko na ang lahat sa pamilya at pumunta ako rito ng personal, hindi pa ba sapat na bigat at sinseridad iyon? Utang ng pamilya sa iyo ang nakaraan, huwag kang mag-alala, ang babayaran ka ng pamilya. Hindi ko na kailangan, maganda ang buhay ko ngayon, mangyaring umalis. Nanatiling determinado si Sally. Ang elder ng pamilyang Churen ay nagsabi, Sally, kahit nagalit ka sa pamilya, hindi mo maitatanggi na ang bloodline sa iyo ay ibinigay sa iyo ng pamilyang Churen. Need of some fresh blood? Your boyfriend? Lance? He is bound to be a strong man in the future, making friends with strong people and prospering. Don't you want the family to prosper? No matter what, it's still your family. Kung babalik ka sa pamilya, kung gayon sa iyong relasyon ni Lance, tiyak na mapapangasawa mo siya ng napakaswabe, at si Lance ay maituturing na kalahati ng anak ng pamilyang Churen namin. Sally, ano ang kailangan mo para maging handa kang sumama bumalik sa pamilya? Ang iyong ama, lahat ako ay personal na pumunta sa London City upang imbitahan siya dito. 535. Tumingin si Sally sa kanyang ama na may masalimuot na mga mata, pinuntahan pa nga ng matanda ang kanyang ama ng personal, mukha at sinseridad talaga ang ibinigay. Hindi kita masasagot ngayon. Sabi ni Sally. Walang padalos-dalos, you guys take your time to think about it. Anyway, isipin mo na lang, kahit hindi mo isipin ang sarili mo, isipin mo pa rin para sa tatay mo, hindi mo pwedeng hayaan. Your dad live at the bottom all the time, back to the family, natural may family protection, at least hindi ka mabuli ng mga irregularidad at iba pang puwersa. Sige na, sasabihin ko na sa inyo kapag napag-isipan ko na. Mabuti. Agad na umalis ang mga matatanda ng pamilyang Churen. Tay, bakit mo ipinangako sa kanila na babalik sila sa pamilyang Churen at pakasalan siyang muli? Si Sally ay abala sa pag-ungol kay Kent. Sally, hindi ko sinabing pakasalan ko ulit ang sarili mong ina wala na akong nararamdaman para sa kanya, ano pa ang saysay ng muling pag-aasawa, ang mga matatanda ang nagpilit sa nanay mo na humingi ng muli sa iyo at sa akin. Ano ang gagawin kong gayon? Sally, huwag kang mag-alala tungkol dito, hindi ito ang pangunahing problema, ang susi ay ikaw, gusto mo bang bumalik sa pamilyang Churen, ngayon ang dahilan kung bakit gusto ka ng pamilyang Churen na bumalik ay dahil lang sa Lance. Biglang nagkaroon ng magandang ideya si Sally at sinabing, Tatay, kung ganoon, kung makikipaghiwalay ako kay Lance, hindi nagugustuhin ng mga matatanda ng pamilyang Churen na bumalik ako sa pamilyang Churen. Siguro nga, kung hindi dahil kay Lance, bakit personal na lalapit sa iyo ang pamilya Churen elders? Let's leave it at that, let's go find Lance. Mabuti. Agad na dinala ni Sally si Kent at hinanap si Lance. Si Lance ay nasa kanyang dormitoryo, naghahanda para maligo bago tumuloy sa Elsa o sa dormitoryo ni Sally. Katok-katok. Binuksan ng kasama sa kwarto na si Xavier ang pinto. Sally, nandito ka? Nasa loob si Lance. Nang marinig ni Lance ang boses at lumabas ng pinto ng silid, nagilan siya nang makita si Kent. Tio Kent? Anong ginagawa mo dito? Hahaha, Lance, long time no see. Tio Kent? Pasok na po kayo, pwede po. Umupo sina Kent at Sally, at ang kasama niyang si Jimboy ay abala sa pagbuhos ng tubig. Salamat. Tio Kent? Kailan ka pa dumating, bakit wala kang sinabi pagdating mo, susunduan kita Ngumiti si Lance. Walang telepono dito, at hindi kita mahanap kaya sinundan ko ang matanda ng pamilyang Churen at hinanap muna si Sally. Ang matanda ng pamilyang Churen. Nagsalubong ang kilay ni Lance, paano napunta ang napakaraming elder sa Marshall Academy ng biglaan, naghahapunan lang siya kasama ang Merong Family Grand Elder, ang pamilyang Damon Grand Elder sa Genius Restaurant. Kinagat ni Sally ang kanyang mga labi, dumating siya para hanapin ako, gusto akong bumalik sa pamilyang Churen. Nako, medyo kawili-wili na ang Grand Elder ay personal na dumating upang hanapin ka pa uwi. Ngumiti si Lance, ngunit sa totoo lang alam na ni Lance kung bakit sa loob. Sinabi ni Kent, Lance, huwag kang tumawa,
ang dahilan kung bakit hahanapin ng pamilya Churen Grand Elder si Sally ay natural na ikaw, kung babalik si Sally sa pamilya Churen, kung gayon ang kasal sa iyo ay magiging maayos. Kung hindi, bakit personal na darating ang pamilya Churen Grand Elder? Sa ngayon ay nahihirapan si Sally dito. Sinabi ni Lance, Sally, magagawa mo kung ano ang nasa puso mo, hindi mo na kailangang pag-isipan ito ng husto. Pero kapag tumanggi ako, siguradong paulit-ulit silang lalapit sa akin at may inis sa akin, kaya may naisip akong ideya, magpapanggap akong makipaghiwalay sa iyo para siguradong hindi na nila hahanapin. Ako ulit. Sabi ni Sally Brown. Fine, let's do that then. Nilinggan ni Lance ang kanyang ulo at tinanong si Kent Brown, Willow. Tiyo, nanggaling ka sa London City, iyon, kumusta si Bella? Si Sally ay abala rin sa pagsasabing, oo, tatay, kumusta na si Bella ngayon? Ngumiti si Kent, huwag mag-alala guys, ayos lang siya. Nasa paaralan pa siya, sa palagay ko. Sabi ni Sally. Umiling si Kent Brown, hindi, wala siya sa paaralan kadalasan, itinuturing siyang celebrity sa London ngayon. Celebrity? Anong nangyayari? Nasa sabik si Lance. Nag-sign up siya para sa The Voice of Earth at nakapasok sa Top 100, pagdating ko rito, out of town siya para sa Top 50 competition, at sinabi ng lahat sa network na malaki ang tsansa niyang makapasok sa ang nangungunang 10. Wow! Ang galing ni Bella. Pumalakpak si Sally at ngumiti. Kung gayon hindi siya manganib, tama. Tanong ni Lance, medyo nag-aalala si Lance, pagkatapos ng lahat, ang halaga ng mukha ay naroroon. Hindi ko alam ang tungkol doon, ngunit sa palagay ko ay hindi dapat magkaroon ng anumang panganib, dahil may kasama siyang malakas na lalaki para protektahan siya, at ang malakas na lalaking ito ay ipinadala ng Dongyang County, ang master ng Green Sun Gate. Nako, gamaan ang loob ko dyan. Ang gate master na iyon ng Power Myang Gate, sa anumang paraan, ay nasa gitnang yugto ng Inner Gate, ang taong ipinadala niya doon ay nasa unang bahagi pa rin ng Inner Gate, tama. Tumango si Lance sa kanyang ulo, tila ang makita na ang Green Sun Gate Master ay may kakayahang gumawa ng mga bagay, ang pagkuha sa Gate Master na ito bilang kanyang nakababatang kapatid sa oras na iyon ay isang tamang pagpipilian. Si Bella ay nakatira sa loob ng lungsod, ito ay hindi masyadong mapanganib na magkaroon ng isang malakas na tao mula sa panloob na sekta upang protektahan siya. Pagkatapos nito, nagpatuloy sina Lance at Kent sa pag-uusap ng kalahating oras, pagkatapos ay inayos ni Lance na matulog siya sa kanyang silid, at tinanong ni Kent si Lance, saan ka matutulog kung gayon? Nang hindi namumula, sumagot si Lance, matutulog ako sa dormitoryo ni Sally. Ah! Natigilan si Kent. At namula ang buong katawan ni Sally. O sige, doon na lang ako sa kwarto mo, mauna na kayo. Okay. Magandang gabi. Sabay na lumipad palabas ng dormitoryo sina Lance at Sally. Bamulong si Sally, maganda iyan, dapat alam ng tatay ko ang lahat. Ah! Alam kong ano. Alam kong nagses**x na tayo. Napahiya si Sally Brown. Haha, alam mo lang, hindi natural na bagay yon, okay, walang dapat ikahiya. Namumula pa rin si Sally. Hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis, biglang sinabi ni Sally, Lance, tingnan mo, ang dalawang nasa harapan ay ang matanda ng pamilyang Churen at ang isa pang elder. Ah! Napakalakas! Hindi inaasahan ni Lance na makakasama niya ang mga elder ng pamilyang Churen, ngunit tila hindi nila nakita sina Lance at Sally. Sinabi ni Sally, Lance, dahil napakalakas na makasagasa sa isa't isa, mag-show tayo. Fine! Alam ni Lance kung ano ang gagawin. Sa landas na hindi kalayuan sa labas ng Academy Hotel, ang pamilya Churen Elder at isa pang 13 elder ay mabagal na naglalakad. Biglang sinabi ng 13 elder, Hoy, Grand Elder, hindi ba si Sally? Tila tulad ng ito. Ang nasa harap niya ba ay ang maalamat na Lance? Umakyat ka at kumusta? Sabi ng matanda sa pamilyang Churen.
Ngunit sa sandaling iyon, bigla nilang nakita na tinulak ng malakas ni Lance si Sally at sinabing, Sally, break na tayo, kaya huwag mo na akong guluhin pa, okay? Umiyak si Sally, Lance, hindi ka tao, kasama mo ako noong mahina ka sa London City, at ngayon ay pinaglaruan mo na ako at iniwan ako. 536. Ang Churen Patriarch, na gustong umakyat upang batiin siya, ay tumigil saglit. Ano ang nangyayari? Oh my God! Parang, may conflict sina Lance at Sally, huwag ka munang umakyat, tingnan natin. Ngumisi si Lance, Sally, anong uri ng kagandahan ang gusto ko ngayong wala na, maraming tao na ang talento ay mas malakas kaysa sa iyo, na ang lakas ay mas mataas kaysa sa iyo, at ang kanilang hitsura ay mas maganda kaysa sa iyo. Tayo'y magsama-sama at maghiwalay, bakit tayo magkakasalubong, maghiwalay ng matiwasay, magkaibigan pa rin tayo. Lance, hindi ka tao, buho. Sally, why bother? With your looks? You will find a good one? Sorry, I already like other women, don't bother me in the future. Sabi ni Lance na gusto niyang umalis, niyakap siya ni Sally at umiyak. Don't go. I really can't leave you. I can't live without you. Please give me another chance. What's wrong with you? Magbabago ako? Huwag mo akong iwan, oh. Inalis ni Lance ang kamay ni Sally na nakahawak sa kanya, itinulak si Sally sa lupa at sinabing, Sally, huwag mong year-okan ang sarili mo okay? Hindi ba pwedeng mag-iwan tayo ng magandang alaala sa isa't isa? Kailangan mo bang gawin itong hindi kasiya siya? You should know I could have choose a better woman with the talent I have now, and besides, pagod na akong kasama ka, hindi fresh, so, sorry. Ikaw bastard, buho. Umupo si Sally sa sahig habang umiiyak, at walang awang lumipad si Lance. Nilinggan ni Lance si Sally, nakita siyang umiiyak ng malungkot, sumakit ang puso ni Lance, masyadong malakas ang husay sa pag-arte ng hanggal na babaeng ito. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ito. Ang ulo ng pamilyang Churen, na nanonood sa dilim, ay hanggal na ngayon. Tandaan ang website na Konsyo8.net. Elder, ito. Sayang, hindi ko inaasahan na si Lance ay isang taong gusto ang bago at napupuot sa luma. Galit na galit ang Grand Elder. Grand Elder, sinabi ko sa iyo, ang talento ni Lance ay napakalakas, ang kanilang relasyon ay hindi makayanan ang pagsubok, mayroong ilang mga mag-asawa na mahina at magkasama rin kapag ang isang panig ay malakas. Lance siya ngayon kung anong uri ng kagandahan ang makikita hindi, kung ano ang inaasahan kong mangyari, nangyari talaga. Sayang ang lakas ko. Ngumuso sa galit ang elder ng pamilyang Churen, at personal na pumunta rito. Sabi ko naman sayo, hindi mo naman kailangan pumunta doon di ba? Umakyat ka at tingnan mo siya. Umakyat ang matanda sa pamilyang Churen. Nagulat si Sally, na umiiyak. Pinunasan ni Sally ang kanyang mga luha, umakyat at umalis. Sandali lang. Sigaw ng matanda sa pamilyang Churen. Ano ang problema, pumunta ako para makita akong biro. Sabi ni Sally. Masyado kang talunan, hindi mo man lang mahuli ang isang magandang talento. It's just that it's useless to say anything. Umalis na kayo, wala na akong babalikan sa pamilyang Churen, at wala na akong kwenta, di ba? Ang elder ng pamilyang Churen ay naiinip, halika, hindi ako nagreklamo tungkol sa pagiging walang galang mo, ngunit talagang sarcastic ka dito. Anong gusto mo? Galit na tumingin kay Sally ang elder ng pamilyang Churen at sinabing, Sally, isa ka man lang sa labas ng gate, kahit wala si Lance, hindi ka walang kwenta, at baka may potensyal ka pa ring pumasok sa inner gate o maging ang hautian sa hinaharap. Kaya, imposibleng hindi ka na bumalik sa pamilya. Inutusan kita ngayon na bumalik sa pamilya, dahil break na kayo ni Lance. Kung gayon hindi ko na kailangang makipag-usap sa iyo ng malumanay, inuutusan kita ngayon, hindi nakikipag-usap sa iyo, at hindi rin kailangan na makipag-usap sa iyo, ibalik mo ako sa pamilya. Pagkasabi noon, ang dalawang pamilyang Churen lumayo ang mga matatanda, tila masama ang loob. Si Sally ay natigilan doon, hindi alam kung ano ang ibig nilang sabihin.
Nakipaghiwalay na ako kay Lance, bakit mo ako pinipilit na bumalik sa pamilya? Kulang pa ba ang pamilyang Churen sa mga anak na katulad ko? Sigaw ni Sally. Ang elder ng pamilyang Churen ay nagsabi ng hindi tumalikod, sa tingin mo ay mayroon kang pagpipilian. Maliban kung i-scrap mo ang iyong mga kasanayan sa martial arts, kailangan mong bumalik sa iyong pamilya, wala ako sa mood na makipag-usap sa iyo ng mahinahon. Sa ngayon, kaya huwag mo akong galitin. Nanlumo si Sally. Pagkaalis ng Chu Patriarch, lumipad si Lance. Kamusta? Ano ang ugali ng Chu Patriarch? Si Lance ay abala sa pagtatanong. Ewan ko ba, seeing that you break up with me, nag-iba agad ang ugali nila sa akin, fierce as hell ang tono nila, gusto pa rin nilang bumalik ako sa pamilya, and it has the tone of an order, hindi na. Ang tono ng pagmamakaawa sa akin, kung hindi ako pumayag, natatakot ako na matali ako, hindi ko talaga alam kung ano ang sinusubukan nilang gawin. Mukhang kasama mo ako o hindi, iyon lang ang nagpapasya sa kanilang saloobin sa iyo at sa posisyon mo sa pamilyang Churen. Madaling intindihin, isa kang martial arts practitioner, isang panabas na gate, at isang estudyante ang tinanggap. Sa Martial Arts Academy, walang paraan na ayaw nilang magustuhan ka ng basura, at walang paraan na wala kang kwenta, ang pamilya nilang Chu, at ang malaking bilang ng kanilang mga anak ay hindi makapasok sa Martial Arts Academy, kaya paano ka magiging walang kwenta? At saka, sa iyong hitsura, kapag bumalik ka sa pamilya, maaari ka ring magpakasal sa isang makapangyarihang tao sa hinaharap, ang mga matatanda ng pamilyang Churen ay hindi tanga. Kaya ganyan, tapos redundant na talaga para sa atin na isadula ang dramang ito, sabi ni Sally, pagkatapos ay pinandilatan si Lance at sinabing, napakalupit mo lang para tretuhin ako ng ganito, ha? Liw si Sally ay nagkunwaring galit na may halong galit. Haha sabi ko na nga umaarte, pero ang hilig mo pa rin, at talagang iyak ka ng iyak, ang tanga mo sinisisi mo ang iba. Gagawin mo ba talaga ito sa akin sa hinaharap? At pagkatapos ay sasabihin mo talaga sa akin ang mga malupit na bagay. Tumingin si Sally kay Lance na may lungkot sa kanyang mga mata. Huwag ka nang magpakatanga, natakot ako na baka iwan mo ako. Sa sandaling ito, ang elder ng pamilyang Churen, na bumalik sa hotel sa kolehiyo, ay nagsabi, paghiwalayin natin ito, sa halaga ng mukha ni Sally, hindi mahirap makahanap ng isang napaka-promising na henyo, kaya bumalik at maghanap ng isa. Grand Elder, ngunit maaaring hindi siya handang bumalik sa pamilya. Dahil hindi na siya kamag-anak ni Lance, paano siya magdedesisyon, kung hindi siya babalik, arestuhin din siya, mayroon siyang dugo ng pamilyang Churen na dumadaloy sa kanyang katawan, tama lang at nararapat na hulihin siya sa likod. At saka, tama lang at nararapat. Kinabukasan, ang karamihan sa mga tagalabas ay sunod-sunod na umalis sa Marshall Forest Island, at may limitasyon kung gaano katagal bukas ang Marshall Forest Island sa publiko. Gayun din, oras na para sa Marshall Forest Academy na pumasok sa World Village sa pangalawang pagkakataon upang magsanay. 20 araw din ang pangalawang pagkakataon na makapasok sa World Village, at pagkatapos ng panahong ito, ang semestre na ito ay nangangahulugan din ng pagtatapos ng taon, bakasyon sa tag-araw, at hindi na makapaghintay si Lance na umuwi para makita si Bella. Gayunpaman, malinaw pa rin ang layunin ni Lance, sa pagkakataong ito kapag lumabas na ang World Village, tiyak na tatanggo siya sa Hautian. Kung ito ay kahit na ito ay mahirap na magmadali sa Hautian, kung gayon ito ay magiging hindi kapani-paniwalang mahirap para sa kanya na pumasok sa innate sa loob ng 2 taon, dahil ang Hautian realm ay higit sa 100 beses na mas mahirap kaysa sa Inner Gate. 537. Sa pagkakataong ito, kailangan na nating pumasok sa Inner Gate sabi ni Lance sa loob. Hindi nagtagal, dumating si Lance at ang iba pa sa hilagang pasukan ng World Village. Mga kapwa mag-aaral, sa pagkakataong ito ay katulad pa rin ng huling pagkakataon, ang lugar para sa pagsasanay ay Forgotten City. Sabi ng isang vice-presidente. Sige, tumalon tayong lahat mag-isa.
Sa pagkakataong ito lahat ay nakaranas, at walang sino man ang nag-alinlangan na ang pagtalon sa balon ay magiging mapanganib na, kaya lahat ay tumalon na lamang. Hindi na si Lance ang unang tumalon sa balon sa pagkakataong ito. Katulad pa rin noong nakaraan, hindi ko alam kung gaano katagal bago imulat ni Lance ang kanyang mga mata. Sa huling pagmulat niya ng kanyang mga mata, nagising siya sa isang apuyan, at hindi niya alam kung saan siya nagigising sa pagkakataong ito. Pinagmasdan ni Lance ang kanyang paligid, maraming tao ang nakapaligid sa kanya at sumigaw, "Bumangon ka, talunan. Wala kang kwentang basura, bumangon ka na. Pumunta ka sa impyerno, basura." Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Sa sandaling iyon, isang malaking paa ang sumipa ng husto sa tiyan ni Lance. Walang kamalay-malay na gumulong si Lance at umiwas sa sipa. "Yo-ho! You can even dodge it." Sarcastic na boses ang lumabas. Tumingin si Lance sa lalaki, siya ang nakasipa sa kanya, at ngayon, nakatayo ang lalaki sa harap ng isang babae na nakatali sa isang puno ng kahoy at ngayon ay nakatingin kay Lance at umiiyak, sumisigaw ang kanyang bibig. "Curtain Neng, kailangan mong tumakas, papatayin ka nila." Medyo natarante si Lance, sa huling pagkakataon na nagising siya sa Spirit Hall. Anong nangyari sa pagkakataong ito? Nagising siya sa isang grupo ng mga tao na binugbog siya, at mayroon ding isang babae na tila asawa niya na nakatali. Huminga ng malalim si Lance at sumilip ng malalim, malamang na malinaw ang sitwasyon. Pagtingin sa mga taong bumubugbog sa kanya, 5 sila, lahat silang 5 ay tila napakalakas, at least sila man lang. Inner door perfection, at ang isa sa kanila, ang sumipa lang sa kanya, ay at least inner door perfection. Ano ang isang tao? Sa sandaling pumasok siya sa Oblivion City, napakaraming malalakas na tao ang pumapalibot kay Lance, ito mismo ang gusto ni Lance. Sa ngayon, ang babaeng nakatali sa ilalim ng puno ay sumisigaw para tumakas si Lance at iwanan siyang mag-isa. Tiningnan ni Lance ang babaeng nakatali sa ilalim ng puno, medyo maganda siya, malinaw at napakarilag, at hindi alam kung gusto ng mga taong ito na nakawin ang kanyang asawa. Matapos malamang na maunawaan ni Lance, ngumuso siya sa 5 lalaki, naghahanap ng kamatayan. Hindi maipaliwanag na nagkatinginan ang 5 tao, hindi nila maintindihan kung bakit biglang nagkaroon ng kakaibang tingin sa mga mata nitong middle stage inner gate na tinatawag na curtain energy. Swoosh! Nang sila ay nalilito, isang ulo ng tao ang nahulog. Agad na pinutol ni Lance ang ulo. Ang natitirang 4 na tao ay hanggal na pumatay ng isang tao. Swoosh! Nang sila ay tulala, 3 pang ulo ang nahulog. Sa ngayon, ang 4 na iyon, na malamang na may perpektong panloob na lakas, ay pinugutan ng ulo ni Lance. Natulala rin ang asawang na iyon na nakatali sa puno, kung ano ang lakas ng kanyang lalaki, alam niya, wala talagang paraan para talunin niya ang 5 taong ito, kahit ang pinakamahina ay mas malakas kaysa sa kanyang lalaki. Siyempre, hindi masasabing ang lalaki, sa sandaling ito, ay itinuturing pa ring isang manliligaw, dahil siya ay patungo pa rin sa pagtakas kasama si Lance, at hindi pa umaalis sa lungsod, nang siya ay mahuli. Sa pamamagitan ng mga taong ipinadala ng kanyang ama, ito ay ang 5 tao sa kanyang harapan. Gayunpaman, sa isang kisap mata, tulad ng ang kanyang kasintahang lalaki ay umiinom ng gintong tableta ng baril, napatay niya ang 4 sa kanila, at ang pinakamalakas ay naiwan pa rin. Ikaw, bakit bigla kang lumakas? Gulat na tanong ng natitira, hindi makapaniwala. Ngumuso si Lance, kung maglakas loob kang hawakan ang asawa ko, haantong ka sa kanila. Asawa mo. Basura ka, tugma din sa salitang misis, ang binibini natin ang pinakapabor na anak ng Panginoon ng lungsod at kasintahan ni Miao Tianfeng, ano ka ba, ang lakas ng loob mong akitin ng ginang at subukang mang-hijack. Kanya. Sa pagkakataong ito, ang babaeng nakatali sa ilalim ng puno ay sumigaw, hindi ako kayang dukutin ng kortina, ako ang kusang sumama sa kanya, hayaan mo siya. Miss, ang Panginoon ng lungsod ay nag-utos na pumatay ng walang patawad.
Nanlamig ang mga mata ng lalaki, pagkatapos ay tumingin siya sa apat na patay na lalaki sa lupa. Curtain Neng, mamamatay ka na. Ang kabilang panig ay pinatay gamit ang isang espada. Hog-ing. Naramdaman ni Lance ang pag-iingay ng kanyang mga tainga, ang espada ng kabilang partido, na may malakas na panginginig, na para pukyutan, na nakakaapekto sa visual nerves ni Lance. Naramdaman ni Lance, ang kanyang mga mata ay medyo nalilito, ang espada ng kabilang partido ay naging malabo. She! Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Lance ang pananakit ng kanyang braso. Ah! Napaatras si Lance gamit ang isang Ghost Wheel Duel, at ang kanyang kamay ay dumampi sa kanyang braso, at sigurado, may dugo sa kanyang braso. Si Lance ay natama ng espada sa isang galaw, at ang kanyang braso ay nasaksak, ngunit hindi ito seryoso. Gulat na tiningnan ni Lance ang kanyang kalaban. Ang mga tao ng sinaunang panahon na ito, lahat sila ay napakalakas at mahuhusay, na alam ni Lance mula sa kanyang huling pagbisita. Sa makatuwid, ang lalaking ito sa harap niya, na tinatayang isa ring inner gate great perfection, ay napakalakas. Si Lance, na kilala bilang pinakatalentadong tao sa kasaysayan ng Martial Academy, ay hindi kalaban sa lalaking ito. Curtain Neng, tumakas ka, wala kang kalaban-laban sa kanya, iwan mo ako, tumakas ka. Sigaw ng babaeng nakatali sa ilalim ng puno. Papatayin ka niya. Tumalon si Lance sa magkabilang paa at muling pumatay. Si Lance ay hindi naniniwala na ang isang tao na halos nasa parehong kaharian ay hindi magagapi. Swoosh swoosh. Hinawakan ni Lance ang kanyang espada, ang sipol ng espada ay naglalabas ng dagandong ng dragon. Pababang dragon sword technique. Buzz! Sa sandaling iyon, dumating ang lalaki na may kasamang isa pa atake ng espada, humihiging din, at si Lance ay nasilaw habang nakatingin sa kanyang espada. Ah! Pagkaraan ng halos 7 o 8 hampas sa kanya, muling sinaksak si Lance sa dibdib. Si Lance ay talagang natakot, oh my God, ang mga tao sa panahong ito ay talagang malakas. Sa sandaling ito, sa isa sa mga eskinita ng Oblivion City, isang matandang babae ang direktang pumunta sa isang bahay, at sa looban ng bahay na iyon, siya ay naghukay ng isang kahoy na kahon, na kung saan ay ang Taiyao guiding image, at ang matandang babae ay tiyak na Elsa. Sa sandaling pumasok si Elsa sa Oblivion City, dumiretso siya sa lugar na ito, at hindi nagtagal, isa pang babae ang sumugod sa labas ng pinto, mga 30 taong gulang, nakadamit bilang isang Daoist na madre. Medyo walang imak silang nagkatitigan, pagkatapos ay maingat na nagtanong ang babaeng nakadamit bilang isang Daoist na madre, Elsa. Sally. Ngumiti ang matandang babae. Haha. Ikaw talaga Ate Elsa, paano ka naging matandang babae? Sally, last time na ikaw ang paboritong anak ng City Lord, bakit naging dawist ka na rin sa pagkakataong ito? Nag-aasaran silang dalawa, isang dawist na madre at isang matandang babae, ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay kay Sally at Elsa, na parehong dumiretso dito upang hanapin ang Taisian guiding diagram na sinabi ni Lance na hinahanap nila. 538. Nahanap mo ba ang view map? Nahanap, narito ang view map. Binuksan ni Elsa ang kahon na hinukay niya at inilabas ang isang lumang Taisui guessing chart. Ang Taiyao guessing chart na ito ay eksaktong nakuha ni Lance noong nakaraan. Siyempre, maaaring malito ang ilang tao, hindi ba ito ang guessing chart na kinuha ni Lance? Bakit nandito ka pa? Tandaan, hindi ito totoong mundo, isa lang itong sinaunang kasaysayan na naitala na may memory stone, katumbas ng isang video, na kinunan 10 bilyong taon na ang nakalipas, at ang video ay 20 araw ang haba. Si Lance at ang iba pa ay malay palang pumapasok sa video. Iyon ang dahilan kung bakit sina Elsa at Sally at ang iba pa ay naging matandang babae at madre. Sa madaling salita, si Lance ay sobrang nanlumo sa sandaling iyon, ang kanyang braso at dibdib ay nasugatan. Malinaw, hindi kalaban ni Lance ang taong ito sa harap niya, kahit na ang lahat ay tila pantay na nagawa sa inner gate. Sinabi ni Lance sa loob-loob, mukhang kailangan kong gamitin ang aking pinakamalakas na lakas.
Ang pinakamalakas na kapangyarihan ni Lance ay ang kombinasyon ng blades at swords. The Killing God Saber Technique. Pababang Dragon Sword Technique. Kombinasyon ng saber at espada. Agad na nagpakita si Lance ng pinagsamang talon at espada, gamit ang isang kamay at ang isa pa, ang espada ay dinampot mula sa lupa. Sa sandaling ito, nagbago ang mukha ng kabilang partido, na parang naramdaman na biglang lumakas si Lance. Buzz! Sinuntok din ng lalaki ang kanyang espada. Sa bawat paglabas ng espada, naglalabas ito ng hagong na parang bubuyog. Ang paghiging na tunog na ito ay naging dahilan upang makita ni Lance ang kanyang espada na nakasisilaw na parang milyon-milyong espada ang nasa kanyang harapan, at pagkatapos ay walang paraan upang labanan. Nasugatan na ni Lance ang kanyang braso at dibdib, ngunit sa kabutihang palad ay hindi ito isang seryosong problema, lahat ito ay salamat sa Ghost Will Duel ni Lance, kung hindi, ang espada ay dumaan na sa dibdib. Dang dang dang. Isang pagsabog ng gininto ang bakal na tunog ang inilabas. Diretsyong nag-aaway silang dalawa. Matapos pagsamahin ang dalawang espada ni Lance, ang kanyang mga pag-atake at depensa ay umabot sa airtight level, kaya hindi siya nasaron ng ilang sandali. Gayunpaman, ang espada ng kalaban ay hindi vegetarian, malakas ito, at pakiramdam ni Lance ay tutusukan siya ng kanyang espada sa lahat ng oras. Sa huling pagkakataon na hinarap ni Lance si Tristan, hindi rin siya nakakaramdam ng ganitong uri ng pressure. Ito, ang kalaban. Sa sandaling ito, ang anak na babae ng Panginoon ng Lungsod, na nakatali sa ilalim ng puno, ay natigilan din na ang kanyang kasintahang lalaki, na biglang naging napakalakas, ay nagawang labanan ang unang bantay sa ilalim ng kamay ng kanyang ama. Parang hindi siya makapaniwala na parehong pamilyar at kakaiba ang manliligaw na lalaki na ito sa harap niya. Gayunpaman, natalo si Lance pagkatapos ng lahat. Dahil ang mga espada ni Lance ay masyadong mabilis para sa kanyang pagkalkula ng puso, ang kanyang espiritu ay mabilis na napagod, at ang talino ng kanyang kalaban ay napakatalino, si Lance ay hindi makaatake ng mahabang panahon. Bukod dito, si Lance ay ganap na hindi nakahanap ng pagkakataong i-cast ang yin-yang finger. Sandali lang. Alam ni Lance na hindi talaga siya mananalo laban sa taong ito, at ngayon kung hindi siya atras ng mabilis, malamang na siya ay mapatay, at ang resulta ng pagpatay ay ang kay Lance. Ang kamalayan ay lalabas sa Oblivion City, at pagkatapos ay tapusin ng maaga ang pakikipagsapalaran na ito, walang kabuluhan. Gumawa si Lance ng kanyang desisyon noon at doon, umatras muna, hindi ito katumbas ng panganib. Sumigaw si Lance, talagang babalik ako, hintayin mo ako. Pagkatapos sabihin iyon, si Lance ay nagsagawa ng Ghost Will Determination at nawala sa lugar, pagkatapos ay nagpakita ng 12 metro ang layo. Trying to run, no way. Hinabol ng lalaki si Lance. Sa kasamaang palad, si Lance ay nagsumite ng Ghost Will Duel ng ilang beses at nawala. Hindi alam ni Lance kung ilang kalye ang naikot niya at sa wakas ay nakarating siya sa isang kalye. Phew! Yung laban na yan ngayon lang talaga yung unang beses kung sinubukang matalo sa laban, pero medyo astig, yun ang gusto ko. Pag ready na ulit ako, pupunta talaga ako ulit sa City Hall para i-challenge yung tao. At pagkatapos ay talunin siya, sa pamamagitan lamang ng paulit-ulit na pakikipaglaban sa ganitong paraan makakatuntong ako sa kaharian ng Hautian ng mas mabilis. Itong pakikipagsapalaran sa Oblivion City, pupunta ako sa inner gate sa isang lugar. Naglalakad sila sa kalye nang mapagtanto ni Lance na maraming babae sa paligid niya ang nakatutok sa kanya. Hanem! Bakit ang daming babaeng nakatingin sa akin? Ganito kataas ang return rate. Mukhang nalilito si Lance. Walang pakialam si Lance, nang dumaan siya sa isang tindahan sa gilid ng kalye na nagbebenta ng mga salamin na tanso, tumingin si Lance sa salamin at napagtanto na siya ay isang sobrang gwapong lalaki. I go? This body is actually a super handsome guy, no wonder naglakad lang ako sa kalsada, napakataas ng turnout, medyo gwapo talaga, mas gwapo pa sa sarili kong itsura Lance. No wonder na anak ng City Lord, siya. Elope with this guy, it's all because of looks.
Mapait na ngumiti si Lance, sigurado ako na sa totoong kasaysayan ng sinaunang panahon, ang lalaking ito na tumakas kasama ang anak na babae ng Panginoon ng lungsod ay pinatay na ng mga taong ipinadala upang hulihin kanya. Hindi ko alam kung nagpunta sina Sally at Elsa para hanapin ang tayang guiding image, pero sabihin na nating, susuriin ko ito. Agad na dumiretso si Lance sa lugar kung saan inilibing ang tayang guiding diagram. Sa sandaling ito, si Sally at Elsa, ay nakaupo sa patio na iyon, nakatingin sa Tizian guessing chart ng magkasama, na parang nakalimutan na nila ang oras at lugar. Sino kayo? Ano ang hawak ninyo? Pumasok ang isang matandang lalaki mula sa labas ng bahay, ang matandang ito ay ang amo at apo na nakatira dito, at itong Tayang Guanyin ay ang kayamanan na ipinamana ng kanyang mga ninuno. Nagising sina Elsa at Sally. Ang Tayang Guanyo diagram, isang kayamanan na ipinamana ng aking mga ninuno. Ibalik mo sa akin. Sinuntok ito ng matanda at hinawakan. Sinabi ni Elsa, matandang lolo, pahiram sa amin ang tanawin at ibabalik namin ito sa iyo. Sa sandaling iyon, bumagsak sa lupa ang matandang lolo at nawala ng malay. Lumabas si Lance sa likuran niya, at si Lance ang nagpatomba sa matanda. Ikaw. Nang makita ni Elsa ang gwapong mukhang lalaki na ito sa kanyang harapan, natarante siya, syempre hindi niya makilala na ito si Lance. Tumingin si Lance sa isang matandang babae at isang batang dawis na madre sa harap ng siya at hindi mahulaan kung alin si Sally at alin ang Elsa. Sa sandaling ito, gayunpaman, nang makita ni Sally si Lance, nagulat siya, hindi ba ito ang magkasintahan na tumakas kasama ang anak na babae ng Panginoon ng lungsod? Nagulat si Sally nang makita ang manliligaw na tumakas sa kanya, sa huling pagkakataong pumunta siya sa Oblivion City. Sa huling pagkakataon na pumasok siya sa Oblivion City, sinapian ni Sally ang anak na babae ng City Lord at itinali sa isang puno pagdating niya sa loob, at pagkatapos ay binugbog ng ilang taong pinadala ng City Lord ang isang napakagandang mukhang lalaki, si Lance sa ngayon. Hindi maganda ang mood ni Lance, ako ang asawa mo, Lance. Lance, ikaw talaga, bakit ang gwapo mong lalaki ngayon? Ngumiti si Elsa. Tiningnan ni Lance ang dawis na madre na iyon at sinabing, Sally, parang ikaw talaga, noong una akong pumasok sa Oblivion City, binugbog ako ng maraming tao pagkagising ko, at isang babae na tinawag ang sarili ko ang baby, ay itinali sa isang puno ng kahoy. Kalaunan ay nalaman ko mula sa kanilang pag-uusap na ito pala ang paboritong anak ng Panginoon ng lungsod, at sa oras na iyon ay naghinala ako na hindi ito ang parehong pagkakakilanlan na mayroon ka noong huling pumasok ka sa Oblivion. Oras. Ngayon, sa lumalabas, ito nga, at nakilala mo na itong katawan ko. 539. Sinabi rin ni Sally Brown nang hindi inaasahan, oo, nagkataon lang, nakita mo lang iyon, ang babaeng nakipagtalo sa iyo, noong huling pagpasok ko, tumawid ako sa kanya. Kaya lang, iba ang natapos, noong huling beses akong nakatali sa ang punong iyon, pagkatapos ay pinatay ng mga taong ipinadala ng Panginoon ng lungsod ang iyo, pagkatapos ay ibinalik ako sa tirahan ng Panginoon ng lungsod, ginamit ko ang aking katayuan sa aking kalamangan at patuloy akong nakipag-away sa ilang mga tao. Pagkaraan ng 10 araw, ang kasintahang babae ng anak na babae ng Panginoon dumating para pakasalan siya, at pagkatapos ay nagpakamatay ako at umalis sa Oblivion City. Ngunit ngayon, hindi ka namatay, nakakamangha na ang kakaibang pagtatapos na ito ay ibang-iba. Well, yung taong pinadala para patayin ako, 5 sila, 4 sila ang napatay ko, meron din namang leader, sobrang lakas, nilabanan ko siya ng buong lakas, pero sa huli, kaya ako. Huwag mo siyang talunin, aalis muna ako, hahanapin ko siya sa susunod. Sabi ni Lance. Sinabi ni Sally, siya ang unang bantay sa ilalim ng kamay ng City Lord, na tinatawag na Meng Ying, ang kanyang talento at lakas ay napakalakas, syempre, hindi siya ang pinakamalakas, ang pinakamalakas ay ang nobya ng anak na babae ng City Lord, sa 10. Sa susunod na mga araw, darating siya upang pakasalan ang anak na babae ng Panginoon ng lungsod. Talaga. Hehe.
Medyo kawili-wili. Ang pakikipagsapalaran na ito ay lubos na nagustuhan ko, sa napakaraming mahuhusay at malalakas na tao na dumarating upang makipaglaro sa akin. Ngumiti si Lance. Itinuro ni Sally, kailangan mong mag-ingat, bagamat hindi ka talaga patay dito, nangangahulugan ito na ang iyong kamalayan ay lalabas sa Oblivion City, mas maaga kang mamatay, mas maagang magtatapos ang pakikipagsapalaran, ito ay isang bihirang pagkakataon, natural na mas matagal. Mas mabuti. Siyempre alam ko ito. Sige, umalis muna tayo dito, tingnan mo ang mapa na dadalhin natin. Pagkatapos noon, mabilis na umalis ang tatlo, ang isa ay isang malaking gwapong lalaki, ang isa ay matandang babae, at ang isa ay isang maliit na dawis na madre, totally not the same type of people walking together, it looks very strange. Saan ngayon? Tanong ni Elsa. Elsa, ano ang status mo? Ako, ang babaeng magsasaka na nagtatanim ng mga gulay. Napaka-depressed na sabi ni Elsa. Lahat ng pumapasok sa Oblivion City ay random, walang nakakaalam kung ano ang magiging identity nila, at itong Oblivion City, ay napakalaki, ang kabuoang populasyon ay tinatayang walang maliit na milyon, kaya lahat ng uri ng pagkakakilanlan ay posible. Ngumiti si Lance, Elsa, sa huling pagpasok mo, parang may pagkakakilanlan ka rin ng babaeng magsasaka, masyado kang memorable, 2 beses ka nang nagkaroon ng parehong pagkakakilanlan. Tandaan ang website na Conshuwalo.net. Well, last time I planted a field, this time I planted vegetables, depression. Sinabi ni Sally Brown, ako ay isang Daoist na madre mula sa Daoist Temple, sa isang sulok lang ng Forgotten City, bakit hindi mo ako kasamang bumalik sa Daoist Temple, maraming lugar at tahimik, mag-aaral tayo. Doon muna ang diagram ng Taiyang Guanzo. Mabuti. Magkasama silang tatlo sa isang templo ng Daoist. Wiu, madaling araw na, saan ka nagpunta? Tanong ng isang Daoist na madre na may mapait na mukha, baka sa boses niya ang pag-aalala at pagsisisi. Ang katawan ni Sally ay isang Daoist na madre na nagngangalang Wiu, na medyo bata at maganda, at hindi niya alam kung bakit pinili niyang maging monghe, ngunit syempre, nang tumawid si Sally dito ng madaling araw, dumiretso siya. Upang hanapin ang guanyo, at hindi nag-abala sa napakaraming pagkakakilanlan at iba pa. Medyo naguguluhan si Sally habang nakatingin sa Daoist na madre na nagtanong sa kanya at nauutal, lumabas ako para magnegosyo. Lumalabas ka para gumawa ng isang bagay, hindi ba't bawal kang tumakas mag-isa, kung may mangyari man, mag-isa ka, huwag mo kaming sisihin sa hindi pag-aalaga kay Elsa. The bitter-faced old sabi ng Daoist noon. Oo, hindi na mangyayari sa susunod. Sino ang 2 taong ito? Tumingin muli ang matandang Daoist na babae kina Lance at Elsa. Hindi sigurado si Sally kung paano sisigot ng abalang sinabi ni Lance, nandito ako para magsunog ng insenso. Paano ang isang ito? Tumingin kay Shu ang matandang Daoist na babae. Sabi ni Elsa. Noong una ay gustong sabihin ni Lance na asawa niya iyon, ngunit nang makita ang hitsura ni Elsa bilang matandang babae, binago niya ang kanyang mga salita at sinabing, siya ang aking ina. Nang marinig ito ni Elsa, tumingin siya kay Lance na may mukha na puno ng hinanakit, at tinakpan ni Sally ang kanyang bibig at nagnakaw ng ngiti. Sige, pwede na kayong pumasok kung gusto nyo ng insenso, Wiu, huwag kayong magmadaling bumalik sa likod bahay. Oo. Tumingin si Sally kina Lance at Elsa at nagmamadaling bumalik sa likod bahay ng Daoist Temple. Lumakad sina Lance at Elsa sa Daoist Temple, na maraming estatwa at walang ideya kung anong uri ng bodhisattva iyon, tila may iba't ibang paniniwala ito. Nagsindi si Lance ng ilang pinta ng insenso at nagbigay galang muna kay Elsa. Sinabi ni Elsa, ano ba ang dapat nating gawin? Ang matandang Daoist na madre na iyon ay tila pinagmamasdan ng mabuti, ang pagkakakilanlan ni Sally, pakiramdam ko ay medyo kakaiba. Bakit sa tuwing nakakakuha ng mataas na katayuan si Sally Nako, kahit anong pagkakakilanlan, panaginip lang ang lahat, okay, pagkatapos magsunog ng insenso mamaya,
pumuslit kami sa likod bahay kumbaga, bagamat hindi para manggulo itong The West Temple, kung sakaling may sitwasyon na hindi namin makontrol. Hindi maganda, baka maaga nating tapusin ang adventure na ito. Sa sandaling ito, sa likod bahay, bumalik si Sally sa kanyang silid, at ngayong umaga, nagising siya sa Zen room na ito ng The West Temple na ito. Nalaman ni Sally na ang Zen room niya na ito ay mas katangi-tangi at maluho kaysa sa lahat ng iba pang Zen room, at mas mahusay kaysa sa nagho-host nito. Medyo nalito si Sally, siya lang ang pinakamahina na maliit na Daoist na madre, kaya bakit siya namuhay sa mas magandang kondisyon kaysa sa host ng Daoist Temple na ito. Hinubad ni Sally ang kanyang Daoist na robe at inalis ang sombrerong Daoist na madre na isinuot niya sa kanyang ulo, at biglang, ang kanyang mahaba at umaagos na buhok ay kumalat. Bagamat hindi ito ang sariling katawan ni Sally, siya ay isang batang babae na mahilig sa kagandahan at hindi pa rin maiwasang mag-ayos ng sarili. Nakaupo sa harap ng vanity mirror, nakita agad ni Sally sa bronze mirror ang isang napakagandang kagandahan na nakalugay ang buhok. Wow! Si Sally Brown mismo ay natigilan, nagising siya sa umaga at dumiretso upang hanapin ang larawan ng obserbasyon, kaya siya mismo ay hindi pa nakita ang mukha nitong katawan niya. Ngayon pagkatapos bumalik at umupo sa harap ng tansong salamin, nabigla siya sa hitsura ng Sarah Lee. Napakagandang dawis na madre. Sabi ni Sally sa loob-loob, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagmamalaki sa sarili. Sa huling pagpasok niya sa Oblivion City, tumawid siya sa anak ng Panginoon ng Lungsod at isa na namang kagandahan, sa pagkakataong ito. Pumasok at tumawid sa isang dawis na madre at isang kagandahan din, sobrang swerte niya. Sa paghahambing, si Elsa ay nalulumbay lamang, parehong beses na siya ay isang babaeng magsasaka. Hindi nagtagal, natapos ni Lance at Elsa ang pagsunog ng insenso at pumasok sa likod bahay ng Dawist Madre. Sally. Tahimik na sumigaw si Lance sa labas, dahil hindi niya alam kung aling silid ang kay Sally. Branchya. Bumukas ang pintuan ng courtyard ng isa sa mga Zen rooms na may hiwalay na courtyard. Nandito ako. Lumipad sina Lance at Elsa. Wow! Sally? Mukhang hindi ka talaga simpleng Daoist na madre, nakatira sa isang Zen room na may hiwalay na courtyard. Sabi ni Elsa. Nagising ako kaninang umaga, wala akong alam sa identity ng katawan ko. Anyway, kung ano man ang identity niya, 20 araw lang kami dito, kapag lumipas ang 20 araw, magsisimula na ang buong Forgotten City. Again. At kahit ano pa ang pagkakakilanlan niya, ang totoong mundo ay isa ng malayong kasaysayan. Sige, Michelle, simulan na nating magtrabaho sa viewmap. 504 na po. Noon lang napagtanto ni Sally na parehong nakatitig sa kanya sina Lance at Elsa. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Lalo na ikaw, at pinagnanasaan mo ito. Pinandilatan ni Sally si Lance. Ngumiti si Lance, Sally, hindi ko akalain na napakagandang babae mo nang habarin mo ang iyong robe at sombrero. Sinabi rin Elsa, oo, Sally, napakaswerte mo, 2 beses kang magandang babae, paano mo ako gagawing 2 beses na isang babaeng magsasaka? Halika, hindi ako. Tumalikod si Sally at isinara ang pintuan ng courtyard, tiningnan ni Lance ang modelong katawan ni Sally, ang anyo at kurba na iyon, napakaganda nito, tiyak na napakaganda ng katawan. Medyo may kakaibang pakiramdam si Lance, ang munting dawis na madre na ito ay naging pamilyar at kakaiba sa kanya ng sabay. Sina Elsa at Sally ay nagsimulang tahimik na tumingin sa imahe. Si Lance, gayunpaman, ay medyo naiinip. Tumangala si Elsa at sinabing, Lance, bakit hindi mo gawin ang gusto mo, walang saysay na nandito ka. Sige, pupunta ako kapag libre ako. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Umalis si Lance sa Dawist Temple at si Lance ay nakatayong mag-isa sa isang liblib na lugar. Tahimik na pinag-iisipan ang pinangyarihan ng labanan kasama ang unang bantay sa ilalim ng Panginoon ng lungsod sa araw. Ang layunin ngayon ni Lance ay talunin siya at pagbutihin ang sarili sa pamamagitan ng labanan.
Isang gabing nag-isip si Lance at sa wakas, nakahanap si Lance ng paraan para masira ang laro ng espada ng lalaking iyon. Nasilaw si Lance sa kanyang husay sa espada, kaya simple lang ang ideya ni Lance, piringan siya. Gayunpaman, kung piniringan niya ang kanyang mga mata, tiyak na mababawasan ang kanyang lakas. Sa kabutihang palad, si Lance ay sumailalim sa espesyal na pagsasanay sa lugar na ito sa kanyang nakaraang buhay. Gumamit si Lance ng tela at piniringan ang sarili. Swoosh! Nagsimulang mag-practice si Lance gamit ang kanyang espada, gayon din ang magkabilang espada. Nagsimula na ngayong magsanay si Lance na magkasama ang magkabilang espada sa bawat oras, upang unti-unti din niyang mabuo ang kanyang bilis ng pagkalkula ng kaisipan at palakasin ang kanyang lakas ng kaisipan, kung hindi, siya ay mapapagod sa pag-iisip ng wala pang 10 segundo sa bawat pagkakataon. Sa kasalukuyan, ang pagiging one-minded ni Lance ay tatagal lamang ng mga 9 segundo, at pagkatapos ay mapapagod na siya sa pag-iisip, at sa sandaling siya ay mapagod, hindi na niya maipagpatuloy ang kanyang pagiging one-mindedness. Ang isang tao ay hindi maaaring gumawa ng dalawahang paggamit ng isang isip, dalawang kamay na gumagawa ng magkaibang mga bagay. Sa kanyang puso, kailangan niyang kalkulahin ang mga aksyon ng dalawang kamay ng magkahiwalay sa napakabilis na bilis, at gayon din ang pakikipagtulungan ng utak, ay hindi nangangahulugang isang kayang gawin ng ordinaryong tao. Gayunpaman, ang kapangyarihan ni Lance pagkatapos isagawa ang pinagsamang talon at espada sa isang isip ay malinaw na hindi ang malakas na epekto ng isa dagdag 1 katumbas 2. Swoosh! Si Lance ay nakapiring, at sa 8 segundo, ang kanyang espiritu ay nagsimulang mapagod, at ang kanyang mga kamay ay agad na nagsimulang magulo. Kung ito ay mangyayari sa isang labanan, isang gulo ang naghihintay sa kamatayan, walang pagkakaiba sa pagpapakamatay, kaya sitang pipigilan ni Lance ang pagiging one-minded bago pa man ito magulo. Phew! Pagkatapos ng isang gabing pagsasanay, nabawi ni Lance ang kanyang dating buhay kahit na nakapikit. Nadama ni Lance na maaari niyang hamanin ang unang gwardya ng lungsod si Meng Ying. Sa pagsikat ng araw kinabukasan, dumiretso si Lance sa tirahan ng City Lord. Gayunpaman, ang City Lord ay talagang isang napakalakas na tao, at tiyak na hindi siya matatalo ni Lance sa ngayon, kaya si Lance ay maingat din, nagbalat kayo bilang isang utusan at pumasok sa tirahan ng City Lord sa pamamagitan ng likod na pinto. Kaya lang, hindi sigurado si Lance kung nasaan ang unang gwardya ng City Lord na si Meng Ying, kaya dahan-dahan lang niyang naramdaman ang kanyang daan at nakahanap ng pagkakataong makipagduel sa kanya. Walang kamalay-malay, si Lance ay dumating sa isang malaking bulwagan sa labas. Si Lance ay nagkunwaring namumutol ng mga bulaklak at halaman habang ang kanyang mga tainga ay nakikinig sa mga boses sa malaking bulwagan. Hindi mo pa ba nahahanap ang kurtinang iyon? Sabi ng isang lalaki na may marangal na boses. City Lord? Ang brat na iyon ay nawala ng walang bakas, at kahapon ang brat na iyon, para sa ilang kadahilanan, ay biglang lumakas at napatay ang 4 sa ating mga tauhan. Sa huli, kahit si Meng Ying ay hindi siya nagawang ibaba at hayaan siyang makatakas. Ang kawawang batang ito, Curtin Neng, ay hindi maaaring maging henyo kahit na may kaunting lakas siya, imposibleng hindi man lang niya maibagsak si Meng Ying. Panginoon ng lungsod, paano na ang pagpapatuloy ng paghahanap kay Curtin Neng sa buong lungsod? No need. I haven't found him in one night. I think he's already left town. Anyway, make sure to give me a firm guard. In half a month, darating ang puting bandila para salubungin ang bride, huwag gumawa ng anumang pagkakamali. Oo, City Lord. Huwag kang mag-alala. Si Meng Ying ay nagbabantay kay Miss Jan, pulgada sa bawat pulgada. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi ko nahahayaan si Miss na magkaroon ng pagkakataon na makatakas muli sa brat na iyon. Sige, bumaba ka na. Si Lance, na nasa labas na nagkukunwaring nagtatayo ng mga bulaklak at halaman, ay narinig ang pag-uusap sa loob at sinabi sa kanyang puso, mukhang ang taong iyon na tinatawag na Meng Ying ay nagbabantay sa anak ng Panginoon ng lungsod, kailangan ko siyang hanapin at makipagduel muna sa kanya. What a bummer! Ang target ko ay si Meng Ying, hindi ang anak ng City Lord
ang anak ng City Lord ay walang kinalaman sa akin, gusto ko lang talunin ang Mingying na iyon. Tahimik na umalis si Lance, nagtatanong sa paligid, ang boudoir ng anak na babae ng City Lord ay nasa hilagang silangan na sulok ng tirahan ng City Lord, isang katangi-tangi at magandang courtyard. Sa kasamaang palad, ang labas ng courtyard na iyon ay binabantayan na ng maraming bantay sa ngayon, kahit isang langaw ay hindi makapasok, kaya natural na nasa loob ng courtyard si Mingying. Si Lance ay hindi natatakot sa mga ordinaryong gwardya na iyon, ngunit kung siya ay sumugod ng husto, kung gayon ay tiyak na babalaan niya ang Panginoon ng lungsod, at alam ng Diyos kung gaano karaming malalakas na tao ang nasa loob ng tirahan ng Panginoon ng lungsod. Si Lance ay makakalaban lamang kay Mingying ng mag-isa sa karamihan ngayon, isa pa ang magiging ganap na imposible, at pagkatapos ay magkakaroon lamang ng kamatayan. Si Lance ay hindi pa nakakapasok sa inner gate, kaya paano niya tatapusin ang pakikipagsapalaran na ito ng napakabilis? Phew! Huminga ng malalim si Lance, kailangan niyang mag-isip ng paraan para malampasan ang mga gwardya at makapasok sa boudoir courtyard ng anak na babae ng City Lord, pagkatapos ay labanan ng unang gwardya na iyon, si Mingying. Umalis muna si Lance para mag-isip ng paraan. Sa sandaling iyon, tumingin si Lance sa lupa at biglang may naisip na problema. Itong mundo, hindi ko alam kung may underground water drains or the like, it is reasonable to say that there are some, otherwise, kung saan pupunta ang napakaraming dumi sa lupa, hinahanap ko pa rin. Kung makakahanap ako ng underground drainage outlet, at pagkatapos ay makahanap ng isang paraan upang makapasok sa boudoir ng anak na babae ng Panginoon ng lungsod mula sa mga drains ng tubig sa ilalim ng lupa. Hinanap at hinanap ni Lance. Sa wakas, hindi binaygo ng emperador, si Lance sa isang halamanan ng hardin, ay nakakita ng isang bagay na parang takip ng manhole. Dapat mabuksan ang bagay na ito, dapat may mga underground water drain sa ilalim, yay, finally there's a way to bypass the guards and direct enter the City Lord's daughter's boudoir. Mingying? Wait for me? Siguradong matatalo kita. Sa pagkakataong ito. Oo nga, ang parang takip ng manhole na iyon ay agad na hinailan ni Lance, at ilang metro ang lalim sa ibaba ay isang underground water drainage canal. Ang underground drain lang ay nagbuga ng mabahong amoy, kaya medyo napunit si Lance. Oh.